Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Makalipas na ilang segundo, habang hawak niya ang cellphone, ay lalo naging malinaw sa kanya ang tinig ni Paula. Umiiyak ito, pero malinaw na narinig niyang sinabi nito, "Gray, huwag ka na pumunta rito. Papatayin ka niya. Huwag mo na akong iligtas, Gray. Papatayin ka." Biglang naputol ang linya. "Hello? Hello?" Tinangka niyang i-dial ang numero, ngunit hindi na makontak iyon. Nanlalambot na ikinuwento niya sa mga kasamahan ang mga narinig sa kabilang linya. Tinapik siya ni Henzon. "Relax, tol. Ililigtas natin si Paula." Pinabalik sila ni Major Arya sa headquarters. Pagpasok nila sa conference room ay muling tumawag si Keisha. Bago niya sinagot ang tawag nito ay natap na nila ang tawag na iyon. Seryoso at formal na ang tinig ng babae sa pagkakataong iyon. "Magpapaalam yata sa iyo ang nobya mo bago siya malugutan ng hininga, Akob. Kaya kung gusto mo siyang makita, puntahan mo siya dito. Hindi ko na naman siguro kailangan sabihin na ikaw lang at walang ibang asungot ang dapat na dumating. Dahil kung hindi, pasasabugin ko ang ulo ng babaeng ito pagbungad mo pa lang sa gate." "Oo, Keisha," tugon niya sa pantay na tinig. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot sa buhay niya mula nang pumasok siya sa propesyong iyon. Takot na baka sa kaunting pagkakamali ay mawala sa kanyang babaeng pinakamamahal gaya ng pagkawala sa kanya ng papa niya. Napapikit siya. Hindi niya kayang isipin ang dinaranas ni Paula sa mga kamay ni Keisha sa kasalukuyan. "Ipangako mo sa akin na ikaw lang pupunta rito sa kinaroroonan namin at aasahan kita mamayang 6:00 ng hapon." "Nangangako ako," nakatagis bagang na sagot niya. Isang abandonadong rest house sa Cainta ang hideout ni Keisha Zen. May naglalakihang puno na nakapalibot doon at ang pinakamalapit na bahay ay halos 500 meters yata ang layo. Inihimpil ni Greco ang kanyang kotse sa labas ng gate. Mabilis na dinampot niya ang kanyang cellphone. "I'm here," sabi niya. "Pwede kayong sumulpot sa likuran." "Copy, tol," anang tinig ni Henzon sa kabilang linya. "Okay, copy." Mabilis na sinuksok niya ang cellphone sa nakatuping laylay ng kanyang pantalon. Saka ipinaloob iyon sa suot niyang rubber shoes. Pagkaibes niya ng kotse ay may nakaabang ng isang armadong lalaki sa labas ng pinto ng rest house. May hawak itong baby Armalite na agad itinutok sa kanya. "Help us, Lord. Iligtas niyo po kami ni Paula." "Taas ang kamay," sigaw ng lalaki habang palapit siya. Tumalima siya. Pagkalapit niya ay mabilis itong kinapkapan ng katawan niya para masigurong wala siyang dalang baril. Saka patulak na pinapasok siya sa loob. "Nasaan si Paula?" tanong niya sa pinalakas na tinig para masigurong naririnig iyon ni Henzon dahil nakabukas pa rin ang cellphone niya na nasa laylay ng kanyang pantalon. "Bakit wala dito sa sala si Paula? Nasaan siya?" "Nasa loob ng kwarto," sagot ng lalaki. "Saang kwarto? Yan bang pinto sa tabi ng kusina?" "Ang dami mong satsat." Itinutok ng lalaki ang nguso ng Armalite nito sa kanyang bumbunan. Bumukas ang pinto ng silid sa tabi ng kusina at lumabas mula roon si Keisha Zen. Nagngalit ang mga bagang niya pagkakita sa babae. Kung bakit ito inilihim na nakaligtas pala ito sa kamatayan, wala na siyang pakialam. Ang gusto lang niya mangyari ay ang mailigtas sa kapahamakan si Paula. Isa nakakalokong ngiti ang pinakawala ni Keisha pagkakita sa kanya. Saka ito maarte naglakad palapit sa kanya. "Mabuti nagpakita ka, Akob," sabi nito. "Akob, I like the idea of being Mrs. Ariola better. Kung bakit patay na patay ako sa iyo noon." Tumirik ang mga mata nito. "Gusto kong makita si Paula," nagtagis bagang na sabi niya. "Nandyan ba siya sa kwarto sa tabi ng kusina?" Malakas pa rin ang tinig niya. "Oo naman." Naghihingalo na dahil 3 araw nang walang kinakain. "Lantad na rin siya mula sa mga kamay ko. Gusto mo na ba siya makita bago siya malagutan ng hininga? O gusto mong sabay kayong pasabugin ng ulo ninyo para minsanan lang?"
Lalong tumiim ang mga bagang niya. Inilapit nito ang muka sa kanya. Wala nang ngisi sa mukha nito. Sa halip ay napalitan ng matinding poot ang ekspresyon nito. Ipinaghihiganti ko ang sinapit ko, pati ng tito ko Akob. Pagkasabi niyon ay isang malakas sa sampal ang ginawa dito sa kanya. Hindi siya nakatinag dahil nakatutok ang baril ng gun sa kanya. At dahil may isa pang lalaki na lumabas mula sa kabilang silid. Hindi pa nakontento si Keisha at dalawang magkakasunod na sampal pa ang pinakawalan nito sa pisngi niya. Pagkatapos ay sinanyasan nito ang huling lalaki para lumapit sa kanila. Maya-maya lang ay isang malakas sa suntok ang pinakawalan ng lalaki sa kanyang tiyan. Napaaringking siya sa sakit. Hinawakan nito ang braso niya at iginiya siya papasok sa silid. Doon ay bumungad sa kanya ang figura ni Paula na nakahandusa sa sahig. Halos hindi na niya makilala ang nobya dahil pulos pa sa ang buong mukha nito. Nadurog ang puso niya sa nakita. Gray, anong mahinang tinig nito habang pilit na bumabangon. Mahal, iyon lang ang nasabi niya. Tumawa ng malakas si Keisha. Sweet ka pa rin hanggang ngayon, Akob. Tinangka niyang lapitan si Paula, pero isang malakas sa suntok ulit ang pinakawalan ng lalaking may hawak sa kanya. Gray, nangihinang sabi ni Paula na hindi na makasigaw. Kinuha ni Keisha ang baril na hawak ng isang lalaki. Ang lalaki naman na may hawak sa kanya ay itinulak siya papalapit kay Paula. Halos bumangga ang katawan niya sa tagiliran ng nobya. Mabilis niya itong kinabig at niyakap. Napahagulhol ito. I love you, Paula. Bulong niya. Mahal na mahal din kita, Gray. Lagi mo tatandaan yan kahit wala na ako. Don't say that. Ha! Sabi ni Keisha nang marinig ang palitan nila ni Paula ng mga bulong. Ikinasa nito ang baril at itinutok sa kanila. Napasigaw si Paula. Parang awa mo na. Pero bago pa makalapit ni Keisha ang gatilyo, ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila. Napasigaw ulit si Paula na bumulagta sa harap nila si Keisha. May umaagos sa dugo sa bandang balikat ng huli. Naging mabilis ang kilos niya. Bago pa man naitutok ng isang lalaki ang baril sa kanya, paslide na lumapit na siya sa kinatatayuan nito at saka binigyan ng flying kick ang hita nito. Natumba ang lalaki at tumilapo ng baril nito. Mabilis na nadampot niya iyon. Sunod-sunod na putok ng baril ang muling umalingaw-ngaw sa paligid. Bumulagta sa sahig ang isang lalaki. At nang tangkaing bumangon ng lalaking binigyan niyang flying kick, ay pinaputokan na niya ang hita nito. Area clear, Akob. Narinig niyang sigaw mula sa likod ng rest house. Yes, tol. All clear. Pagkatapos, ay mabilis na nilapitan niya si Paula. Niyapos niya ito ng buong higpit. Mahal, ligtas na tayo. Sabi niya, you can relax now. Napahagulhol lang ito ng malakas. Mula sa rest house ay naisugod agad sa pinakamalapit na ospital si Paula. 2 araw siyang na-confine doon. Hindi siya iniwan ni Gray kahit saglit. Laking pasasalamat ng nanay niya at ng tita ni Gray na ligtas na siya. Nagpamisa pa ang mga ito bilang pasasalamat. Si Keisha ay naisugod pa rin sa ospital. Ligtas na ito, pero paglabas nito ng ospital ay sa kulungan ng bagsak nito. Ligtas din ang goons nito pero sa kulungan din ang bagsak. Pagkalipas ng 1 linggo, ay natuloy na rin ang kasal nila ni Gray. Sa isang restaurant ang resepsyon na dinaluhan din ni Mele at Ellie, pati na ang lahat ng miyembro ng Tamaraw unit. Dumalo rin ang 2 kapatid ni Gray na nasa abroad, pati ng ilang malalapit na mga kamag-anak sa magkabilang partido. Sa Isla Maligaya sa Marinduque sila nag-honeymoon. Pagdating pa lang nila, ay sinulubo na sila ng complimentary champagne ng mismong may-ari at general manager ng Happy Island Resort na si Mary Chan. Pagkatapos sila mag-dinner, ay nagkaroon ng bunting programa si Miss Chan para sa kanila dahil ayon dito, espesyal daw sa lugar na iyon ang mga honeymooner. Because Happy Island is all about love, enjoy, and partying, sabi nito. Pagkatapos ay nagkaroon nga ng party na iniwan nila kahit in full swing pa iyon. Atat na si Gray na madala siya sa honeymoon suite nila. Sobrang bongga dito ha? Baka 1 buwang sahod mo ang binayad mo dito. Sabi niya habang nakaakbay ito sa kanya. Hindi ako nagbayad nito. Si Major Arias. Talaga? Oo, regalo niyo sa atin. Huminga ito ng malalim. Medyo malungkot siya dahil mula bukas ay hindi na ako miyembro ng Tamaraw unit. Pagpasok nila sa loob ay agad niya nayakap ang ngayon ay asawa na niya. Talagang wala ka na sa Tamaraw unit?
Oo naman, nangako ko sa'yo, 'di ba? Humigpit pa lalo ang pagkakayakap niya rito. Ah, ang saya-saya ko, grabe. Inakay siya nito papasok sa suite. Umupo ito sa gilid ng kama, saka siya hinila para mapaupo sa kandungan nito. Ako ang mas masaya dahil kasama kita ngayon. Akala ko ay tila may biglang bumikig sa lalamunan nito. Pagkatapos ay umiling ito. No, never mind. Huwag na nating balikan ang nangyari. Ang importante ay magkasama tayo at mag-asawa na. Yumapos siya sa batok nito. Saka yumukot hinalikan ng mga labi nito. Maya-maya ay nagpaalam ito na magbabanyo muna. Halos kapapasok lang nito sa banyo nang may mag-doorbell. Pinuksan niyang pinto. Isang bellhop iyon at may hawak na flower vase na kinaroroonan ng punpon ng long-stemmed roses. For you, ma'am, sabi nito. Ipapasok ka na po sa loob, anang bellhop. Sige, nakasunod lang ang tingin niya rito habang ipinapatong nito ang flower vase sa ibabaw ng center table. Nang makapagpaalam ito, ay lumapit agad siya roon para kunin ang malaking card na nakasandal sa vase. Dinampot niya iyon. Nakilala agad niya ang sulat kamay ni Gray. Mrs. Amapola Acob, I've truly never felt happier in my life. I know I will never love someone as much as I love you. You are the love of my life, and I will cherish you for as long as I live. Your loving husband, Greco Acob. Parang naninikip ang dibdib niya sa labis na kaligayahan. Patakpong tinungo niya ang banyo. Gray! Gray! Nagsisiyar ako, sigaw nito. Bakit? Yung mga bulaklak. Salamat. Tumatawa ito sa loob ng banyo. Dati kasi hindi kita mabigyan. Malakas pa rin ang boses sa sabi nito. Sabi ko sa'yo, diba? Saka ng roses. Chichirong bulaklak muna para walang mali siya. Tumawa na rin siya bagaman may luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, Greco Acob. Mas mahal na mahal kita, Amapola Acob. Hindi nakatiis, lumuluha at tumataang pumasok na rin siya sa banyo. Sinugod niya ito ng walang puknat na halik. Salamat mga ka-felisidad. Sa uulitin.